idilmo natin, and also our international market, our ka-idilmo family sa international, Middle East, Europe, USA, Canada, and Southeast Asia. Good more earnings to you. Yes. Opo. Tonight, we are going to discuss a training, a session that could help everyone. Actually, mayroon pong umattend nito last November. Hindi naman natin ka-member. Then after learning what they just learned from this kind of lesson and training, bigla siyang nagpa-member and one of the top-notchers now. So, kakatuwa because a different idilmo era tayo ngayon. Napakasisigla ng leaders, online, offline. I'm so proud of you, all of you leaders. And I believe lahat po is available na online. Ibinibigay namin yung link ng PowerPoint and also the guidance of everyone from the top management hanggang do sa bagong leader, gumagaling agad daw sila. Thank you so much sa inyo pong feedback. Ang ating learning materials, sinesend po namin ang link. And this time around, tonight, we are going to tackle a very important lesson. Sobra. And I believe everyone is here now. It's just 8:02 p.m. and we are 29 here. Okay, let's give another 3 more minutes, okay? And let me remind everyone that kung may question maybe at the end of the presentation. So, bakit ba yung iba napakagaling gumawa sa Canva? Yung iba ang galing din mag-post online. Yung iba naman sugod dito, sugod doon. Kung saan-saan kumakatok ng bahay, makapag-present lang. Pero merong iba na talagang kahit ginagawa na nila yung best nila, out of let's say 10 ang nakausap, sa 100 ang nag-inquire online, but few were just the ones who joined to their teams. Bakit kaya ganon? Maybe something is missing. Maybe you need to listen now. And hindi lang po kayo, even the top managers, because this is being recorded, kami rin po nagre-reflect with this kind of topic. Nagre-reflect kami, even the management. And ito ang napaka-importanting training that we can say pwede nyong ibigay even to our kakumpetensya. Sige, may ate kayo or magulang na nasa ibang company or asawa nyo ayaw sa ating company. This is the training that will enlighten them. Hindi lang puro tayo kitaan, benta dito, benta doon. No. This training will enlighten us and also will impart something na para bang akala na natin well-equipped na tayo. Akala natin lahat na nang natutunan natin sa Zoom, Mondays, Wednesdays, Fridays, okay na. Akala natin tayo ang grand upline, ay okay na. Nagkaroon ako ng achievement, may car ako, or nagkalahating milyon, nag-1 milyon na ako, okay na. Guys, let me remind you, ang ating company will last for so long. Pangmatagalan ito. So kung nag-millionaire ka, kung nagkaroon ka ng car dito, kung nagkaroon ka ng house and lot dito with idilmo, and because of idilmo, we are conducting this kind of training para ma-maintain mo yung status na yan. Hindi katulad sa dati ninyong sinalihan, nag-millionaire ka na, naging car achievers ka pa, at kung saan-saan ka pa nag-travel, pero bakit nawala ng isang iglap yung mga pinagpaguran mo na yon? Bakit kaya? We will tackle that. All right? 30 more seconds and we will start with this presentation. I hope from Mindanao, natawag na Coach Jeridim, and the key leaders and also the new members, pwedeng-pwede po sa training nating na ito. I hope makahabol sila because this is very important. This could be the second and last time na itatakal ko, and the next one to present this kind of discussion is
mag-a-assign ako because this is being recorded. Pwede itong maging pattern ng next presenter with this subject. Okay. Let me just share my screen to you. And if ever po na gusto nyong i-screenshot, I am recommending that to you for your reviewer. Okay po? Makapag-review kayo. Once again, this is VP JR on behalf of the corporate team with Mr. CEO Roland Raytan and VP Herbert Ingles. This is our topic for today. Let me just share to you my screen. All right. Mastering the negotiation skills. Tignan nga natin kung ma-enhance natin yung ating negotiation techniques. And we will be learning the effective communication. Negotiation strategies, meron po tayo niyan. Then the conflict resolution, persuasion tactics, and building relationships. Tignan po natin kung ano yung hindi natin nagawa. Yes, ang galing na natin eh. Ang galing na natin. Eh bakit natin ginagalingan? Kasi alam mo ang goal mo. Ngayon, kung naririto ka or ang member mo or ang invite mo naririto po, I'm very glad. Pero I'm more than glad if your goal is clear to you. Kaya ka nga nag-i-deal mo. Alright, sige. Kaya ka nga nag-employment. Kaya ka nga nagnegosyo. Nag-direct selling ka. Sige, kung ano man ang mga kilala natin like Avon and whatnot. Nag-franchising ka rin. Sige, show my or whatnot. Mga kagaya nila. Alright, marami din tayo nakilala and even kasama natin, trinay nila ang luck nila sa pagiging OFW, OCW, land-based, sea-based, regardless. And what they're expecting is wow success, but it's not. What happened to them? Because sometimes, oo, gusto mong gawin yung mga ito, pero hindi talaga malinaw ang goal. So, now that you're here with a-deal mo, tama yung video na pinanood natin yesterday, provided by Coach Ron, being taught by Coach Ron. Hindi natin pwedeng sisihin si upline or ang company kung wala kang resulta. So, this training will also provide the learnings para sa kahit hindi natin ka-i-deal mo pa. Bakit? Sige, dito ka na, nag-try ka na sa mga yan, pero wala pa rin yung wow success. Disappointing success ang nangyari, na-disappoint ka. And then, babalikan kita ulit, or babalikan ka ng asawa mo, or ng magulang mo, or ng kaibigan mo. Anong ibabalik niya sa'yo? Bakit ka ba nagtatrabaho, naging OFW? Bakit ka ba nag-business niyan? Bakit ka ba na dyan sa malaking MLM na yan? Bakit ka ba nag-i-deal mo? Kapag hindi ka makasagot, meaning to say, hindi clear ang goal mo. First things first. Dapat maliwanag ang goal. Nagkakasundo po ba tayo dito sa part na ito? Can you type yes? Walang pipilit sa iyo at walang pipigil sa iyo kung maliwanag ang goal mo. We're not talking about if you're millionaires club. We're not talking about if you are car achiever or house and lot achiever or lifestyle rewards achiever. We're talking about the clarity of your goal. Sige, maaari, ito po, this module will help you. Will really help you. Thank you so much sa mga nag-reply. Kasi maaari, yes, maliwanag. Pero kapag hindi nangyayari yung gusto nyong resulta, this would help a lot. Counseling with upline. Guys, once again, Tagalogin ko, pag-konsulta, pagbibigay guidance ng upline natin sa atin. Makipag-usap po
tayo sa ating upline, then tignan natin kung ito'y kamatch ng goal natin. Minsan, kapag matalino tayo at magaling tayo sa ating sarili, kaya pala wala kang resulta, it's because you're just listening to your own self. Do you believe? Masyado kang magaling sa sarili mo. Masyado kang magaling. May upline kang alam mo yun, nang i-inspire sa iyo, napakasipag. Pero, bakit wala kang resulta or mabagal ang resulta? This could be the one missing to your process. You're not counseling with your upline. And kung ikaw naman upline, bakit kaya itong downline ko napakasipag, ang galing, super, daang libo ang sales lagi. Samantalang akong upline, wala akong sale ngayong week na to or ngayong araw na to. Aba, you can also counsel. Take that counsel with your downline. Hey, what's the technique or strategy na ginagawa mo, downline ko? So it's vice versa with symbiotic relationship. An advice or guidance, especially as solicited from a knowledgeable person, and that is what counseling is. Sumama ka sa pantas at magiging pantas ka, sabi po ng Bible. Sumama ka kay Marites, kinabukasan at sa mga susunod na araw, ang routine mo ay kung ano ang routine ni Marites. Pero kung knowledgeable person ang inyong kausap lagi, you will be as knowledgeable as that particular person. That's counseling. Lapit ka doon, pag-guide ka doon. Am I clear to this one? Can you type 1, please? Thank you so much. I'm going to proceed now. Ngayon, alam mo na pala yung counseling. Pero ano ba ang magagawa nito? Maaari may na dito sa ating Zoom, grade 6 lang ang tinapos. O kaya nagtapos nga ng high school pero talagang hindi naman ganun katatas pagdating sa ating pinag-uusapan. Ang counseling po ay yung pagdidiskusyon ninyo or paghingi ng mga saloobin para may maresolba or mayroong maiparating sa'yo. It's like love or charity. Sige, pa-counsel ka. Ano ang kailangan mo? Bakit ka magpapa-counsel? We talk about that. So counseling is very important. But first, you have to empty your cup. You can freely screenshot this, please, for your reviewer. Okay po? The garbage in your life is directly proportional to the garbage in your head. Guys, pagkatapos po nating makipagpawiran sa BOM, inspired ka, pagdating nyo po sa bahay o kaya sa kung saan ka mang natuloy or community nakikisalamuha, bigla ka na namang mababasura ang isip. Bakit? Ang karamihan kasama natin ay iba ang mindset. That's why, once that we have this kind of learning, empty your cup, lagi ko pong sinasabi, kahit sino ang nasa BOM na speaker or nasa Zoom, I'm always emptying my cup. Ako na po ito. At yan din ang naririnig ko kay CEO. We are listening. Kami na po ang corporate pero nakikinig pa rin kami. Because we are emptying our cup. Kung kami ay ganun, you should be also doing the same. Importance of counseling, abay magkakaroon ka ng rapport with your upline. Yan ang magandang maritesan. Very good example, sino? Yung top 10 car achievers natin. Build the rapport. Yung negativity mo kasi masyadong up at mababa yung positivity mo, bay kailangan mo talaga ng guidance and counseling. You better do this. Because pagkatapos nga nating makisalamuha sa ating mga kapwa leaders at ang kasama na natin ay tagtag ng negativity, gusto mo mang magpaka-power or positive, then yan ka na naman ang bilis mong mahawa. Magiging negative mindset ka na naman. So, build rapport regularly, tapos pag-guide ka kung paano yung duplication. Ano ba yung right path? Ano yung strategy para dyan?
para totoong magawa ko yan? Anong assurance? And then, kung magkakaroon ng failure, ano ang dapat kong gawin to protect my goal? Kasi masyado na akong hataw. Paano hataw na ako, nadidisappoint ako, abay, kailangan ko ng protection to my goal. Para hindi ka ma-disappoint, you have to also need the counseling. Sabi nga ng ating mga leader, naku po, ang breakfast namin, rejection. Maririnig nyo sa mga millionaires club yan. Samantalang ikaw nag-isa, 2, 3 buwan ka pa lang, ang bagal ko, ayoko na. Paano? Wala kang counseling eh. Pero kung ang mga kausap mo, yung mga ginagawang breakfast lang ang rejection, you better believe me. While you are being rejected, you are enjoying doing the business. And then, with the counseling you're doing, you can have your realization. Kung totoo bang magbabago ang buhay mo or para sa pamilya mo, makakamit mo rin yan, makukuha mo rin yan with counseling. Ngayon, ano ang i-attempt mong gawin? Kung alam mo palang meron kang strategy through counseling, meron ka palang magagawa na proseso na hindi magpe-fail, hindi ka mabibigo. So kung alam mong hindi ka mabibigo, ano kaya yung gusto mong gawin or marating? Ano kaya yon? Ask yourself this question. Ngayon, dahil ikaw ay marunong na sa Zumba natin ng Mondays, Wednesdays, Fridays, ano kaya ang kulang? Napakasipag mo na at strategic ka pa. Bago ka nga humarap sa Zoom, talagang 3 beses mong pinasadahan ng PowerPoint. In English mo pa nung panahon na kailangan mo mag-English kasi hindi pa marunong mag-Tagalog yung kausap pero hindi pa rin nag-yes. So ito yon. Simulan natin with the successful working with your uplines. Sino siya? Upline. Ginawa ko na ang best ko. Pero, bakit kaya ganun? So, bago ka magtanong ng ganun, sino kaya yung upline na ito? Sino yung gagayahin mo? Kanino ka magpapakounsel dito sa 100% active in the business? I'm sorry to say, but this is the module that kami pinagsama-samahan namin ni na CEO para i-discuss sa inyo. And this has been proven and tested. Gusto nyong maging successful, pumunta ka sa upline na dun din ang mindset niya sa pagiging successful. Paano makikita? By 100% siyang active sa business. Alam niya kung ano ang gagawin at bakit importanteng gawin yon at paano gawin yon. Yun yung upline na yon. Kaya niyang sagutin yung ano, bakit at paano. Tapos, ito pa, it will present you the strategy of 5-5-5 formula. Ano po ba iyon? Di makikipag-usap ikaw mismo. Makikipag-usap ka sa iyong napamember na. 5. Sabihin na natin, 100 ang napamember mo, kahit 5 lang on daily basis. Or else, another 5 dun sa mga prospect mo, isa-isahin mo sila, yung 5 lang muna, sige, kung sobrang congested ang time mo, 5 prospect mo. Or else, makipag-usap ka sa 5 na magbibigay ng referral sa'yo. That's 5-5-5. Ngayon, kung ang gagawin mo lang ay manood ng YouTube, Netflix, or mag-games, and you're not applying 5-5-5 formula, you're missing something. Tapos sisisihin mo ang boss mo sa employment mo. You're wrong, sir. You are wrong, dear ma'am. Lahat may strategy. And we're talking about MLM strategy here. Kung maliwanag ang goal mo, hindi ko alam kung ilang oras or minuto ang ilalaan mo for your side hustles or mga leisure time mo. And I'm not questioning that because I have my own leisure time. Upline na knowledgeable and approachable. Though may nagsusumbong sa amin, may upline na kailang chat na hindi po ako pinapansin ng upline. Meron namang upline, meron nga akong member, ilang beses ko chinachat, ayaw malang mag-heart or ay salamat po. Then you are missing something.
And then, sisisihin mo na naman yung process mo. Balikan natin, sisisihin mo na naman nag-OFW ka. Sisisihin mo nag-franchising ka or nag-direct selling ka or nag-employment ka. Eh dito sa MLM natin, sa MLM industry, kung kokopya at kokopya ka lang din at hihingi ka ng counseling, dapat knowledgeable and approachable, 100% active in the business. Naku, napaka-effective na strategy po yan. Kopyahin ang successful and working upline mo. Then you will be doing the same, right? Duplication process. Meaning to say, because nangopya ka at kinuha mo yung proseso na yon, yung mga bagong members mo ay kokopya lang din sa'yo. That's unnoticeable and hindi mo napapansin. Unknown to you, ginagaya ka na ng member mo. Ay, ganun pala, kailangan pala talaga ng counseling to that successful working upline. I hope you screenshot this slide. Alam mo yung upline, madali pong malaman niyan kung siya ay bossy or talagang may pagka-leader. Kasi po, ang upline, mas mataas, superior yan eh. Ako, upline ako, leader ako, or it could be boss. Pero now, let's reflect. Boss natin si CEO? I doubt it. Napakabait ng mama na ito. Napakabait, super. It could be, tawag natin boss, kasi boss drives people. Samantalang ang leader, nagko-coach. What we are doing now is coaching you, guys. So kung nag-i-screenshot po kayo, you are also going to do the same. You are going to coach your downline because you're a leader. Nakadepende sa authority ang boss. Samantalang ang leader depends on goodwill. Ano yung makakabuti? Ang boss palibasa ako ang authoritative. Ako susundin ninyo. Ang leader, ito ang mas mabuti. Sige. Ikaw, ano mo? Ano ang nakikita mo? Ay, ito po, apply nito mas maganda. Ay, mas mabuti yan. Sige, yan ang gawin natin. That's the leader. Kung ano yung kabutihan, dun siya sa side na yun. Inspires fear ang boss. Yung bang pumapasok pa lang ng pinto, yung boss mo, hindi ko alam, ba't nagkakanda-ugaga ka? Samantalang, ang leader, pag pumasok, nakangiti ka. The driving enthusiasm mo to work with him, to work with the company. Ang sarap ng ganong leader. Nakakita na po ba kayo ng ganong leader na kapag po siya ay nag-coach or dumating pa lang, tumataba na ang puso ninyo, nai-inspire na kayo, hindi takot? Can you type 1 kung meron na kayo nakilalang ganon? Grabe ang ganyang leader, ang sarap gayahin. Ang boss, laging siya bida. Hindi ka naman nagkaroon ng ganyang resulta kundi dahil sa akin. Lintik na boss yan. Sorry for my word. Because I've been in the private sector, I've been hearing that kind of phrase. Ako kasi ang boss kaya ang ganda ng resulta. Samantalang ang leader, there's no I in teamwork. Says we. The leader says we. Nire-recognize niya yung teamwork. My goodness. Ayaw ko po, ayaw ko manira sa mga naka-employment or yung mga bossy talaga. Laging siya ang bida. Bago maging resulta yan talagang teamwork talaga Tapos nung nagkaroon ng resulta, all the phrases goes to your boss. O ngayon, baliktarin ko tanong, meron po ba kayong kilalang boss? Even dito sa atin na parang bossy. Can you type 2? Yeah. Just be honest with me here. Tayo lang ang naririto, 56. Meron po ba kayong kilala na sa halip na mag-inspire, nag-utos pa kasi hindi natin ma-accept yung bossy talaga. Wala po tayong magagawa but eventually may awa ang Diyos, maa-adapt niya yung pagkakaroon ng totoong leadership. Ito pa, kapag yung boss ay may nakitang mistakes, yung bang unwanted or shortcomings, kapag hindi nyo gusto yung problema, ay ang bilis manisi sa iba. Grabe yung ganyang boss, tatanggalin ka kagad sa pwesto.
or i-demote ka. Lintik na boss, ano? We are all human being and prone to sins or mistakes. So ang boss, ayaw niya ng ganon. Parang kahinaan niya. Samantalang ang leader, sige, nagpa-counsel ka na sa kanya kay upline. Ay, may nakita akong dapat i-correct natin. Gaganon yung leader eh. Yung upline mo na may pagka-leadership, ay ito ang dapat gawin natin. Mukhang ito ang magre-resolve dyan sa strategy mo. Downline ko. So the leader fixes the problem while the boss, ang sakit sa tenga. Nagkamali lang ng konti, gusto ka tanggalin sa grupo. My goodness gracious, tao ka ba? Hindi naman dapat ganun, pero wala tayong magagawa. Pero here with MLM industry, ang dami nating leaders na tumutulong mag-fix ng problem. O ngayon, itong boss, laging knows how it is done. Alam lang niya. Ang galing magmagaling. Samantalang ang leader, ipinapakita sa'yo how it's done. Ito ang boss. Sige nga, kaya ka nga naging boss. No doubt naman po dyan, boss. Kaya ka nga naging boss namin eh. You are showing off. Oo. Nagyayabang ka eh. Ang akin, boss ka na nga namin. Pero yung leader, ang sarap kasama ng upline na may pagka-leader. Dahil ipinapakita niya by example kung paano yung successful strategy na may resulta. Pag pinakita ang dashboard sa'yo, ito yun oh. Pag tinanong mo, upline, paano mo nagawa yan? Walang ma-share sa'yo, patay. Now you know how to differentiate. Kung itong upline mo is boss ba or pagka-leader. I'm challenging everyone. It could be na indirectly may nasasaktan, pero I'm sorry to tell you, ito po ay inihanda namin ni CEO for us to learn. Us to learn. USTOLEARN. Us, tayo, to learn. Baka sabihin ninyo, sinasapul kayo ni VP. No, sir. No, ma'am. This is for everybody. For each and everyone here, kasama ako. Pakita mo paano mo nagagawa ang pagiging successful. Hindi yung kapag kasama mo yung downline mo, ang dami-dami mong reklamo sa buhay upline. That's not showing how it is done. Puro ka na lang kung ano yung nangyari in the past, naging ganito ko, no. Show it. Magpakitang example ka. That's how to be a good leader. And then, yung boss ay gagamit at gagamit lang ng tao. Kaya nga kanina, pala bintang o kaya pala blame, pala sisi, laging siya ang bida, ang yabang ipakita resulta niya, hindi naman niya kayang kung paano niya nagawa resulta. So, nanggagamit pa ng people. Yan yung boss. Nanggagamit lang. While this very good leader na panggagalingan ng counseling mo, magdi-develop sa'yo. Ngayon, review tayo ng just 30 seconds. Paano ka naman mapapadevelop ng napakagaling at napakabait nating leader upline kung hindi ka nag-empty cup? Yan yung diniscuss natin kanina, right? So kung ang good leader natin nagdi-develop ng people, you should also be ready, your heart, your mind, the totality of your body. Dapat kung maliwanag na ang goal sa'yo, ready ka dapat sa kung ano ang ibibigay sa yung strategy para ma-develop ka. Dahil good leader siya eh. Siya yung napili mong makounselan. Takes credit. All the praises. Kapag may magandang sales, may magandang nangyari sa grupo, nasabi ko na naman word na lintik. May boss, ako kasi yung gumawa niyan. Ako kasi yung nag-design niyan. Ako kasi yung ganito ganyan. Takes the credit. Samantalang, ang atin pong mabubuting upline with a very good leadership skills, they give credit to you. Shout out, ang tindi ng sales nyo, Mindanao, Cagayan. Thanks be to God. Ang gagaling ninyo. Negros High. Rojas, ay ang gagaling ninyo. Ay, ang lupit. That's how you give credit, pero totoo. Coach Christopher De Luna, ang lupit.
really a very good one. Hindi yata natutulog ito. Napakagaling na leader. And you deserve the credit. Coach Maricon, wow, ang sipag. You deserve those credits. Walang pagpapaimbabaw or kaplastikan. Hindi naman pwede namin sabihin ni CEO, ang galing kasi namin maging corporate. No, sir. You deserve to be praised and rewarded and awarded. O yun, nasabi ko na yung mga leaders na magagaling din. Ay, ang dami, apaw po. Apaw ang mga magagaling na leaders. Commands ay palautos samantalang ang leader nagre-request. Opo. Kaya nung nakaraan sabi ko kay Coach Glo, pwede po kaya ganito ganyan? Pwede po bang yung mga ano, you have to ask. Magkaiba yung Coach Glo. Tirahin mo ng salita yung pagilitan mo. Coach Roxy, Coach Apsrose, ganito gawin mo. Hindi po kami ganun ni CEO. We ask if possible na ganun ang mangyari or maging diskarte. We ask. Samantalang ang boss, may goodness, uutos lang yan. Uutos lang. Ang boss says go. Samantalang ang reader, mag-i-inspire sa'yo ang leader to let's go. Let's go. Hataw. Sa Tagalog ng let's go ay hataw. Can you type hataw please? Everyone, can you type hataw? Ganyan ang leader. Kapag ang boss nagsalita sa'yo, punta ka na doon. Go. Pero pag sinabi ng leader, hataw tayo, let's go. Ang sarap magpa-counsel sa ganun. Sasabihin niya, let's go, tapos maiiwan ka. Ano yun? Kaya, dun sa ating bagong stockist, we are dearly thanking God because kailangan na ng team doon ng stockist. So, ano sabi ni Apps Rose? Let's go! Salamat po. Grabe, pila-pila yung ating stockist, ano? Okay, the boss makes people doing things samantalang nag-i-inspire ang leader. Ang sarap magpa-counsel sa ganitong leader, ano po? Tapos ang boss nagtatanong paano at kailan, samantalang ang upline, ano at bakit, yun, tatanong niya yun. Kasi yung how and when, meaning to say, it could be hindi niya nagagawa or hindi talaga siya learned or educated to that particular process. Samantalang ang ask what and why, meron na po siyang pattern nun. Tinatanong lang niya bakit iba ang naging resulta or bakit nag-exceed ka pa. Nalampasan mo pa yung talagang iresulta. That's how a good leader is. So kung hahanap ka ng iyong kakaunsilan, dapat successful working upline with 100% active in the business, tapos ito pa, nagko-coach ng people and nag-i-inspire ng people, nagdi-develop ng people. Ang dami po natin dito niyan, awa ng Diyos. So, sino ulit siyang effective upline? Meron siyang leadership and integrity. Nag-a-assist ng old and new members. Siyempre kapag old, kasama ka na nung great upline natin, yung magaling na leader nating upline. Kaya dito nakalagay sa number 2, new members ina-assist ng magaling na upline. So effective siya, nag-i-inspire siya and nag-i-encourage. Tapos, kapag may papasok na negativity, sinishield niya kagad. Yung boss kapag kita na niya nga, doon na sa situation siyang pangit yung kanyang member, hinahayaan pa, pinagtatawanan pa, or else, hinahayaan na nga, kumbaga hindi na pinapansin. If you are an effective upline, kasama mo ang downline mo sa hirap at ginhawa. Huwag mo i-demote, lintik ka. Boss ka niyan kung ganun. And a leader, lagi kang sinusuport at ina-assist. Tapos, may listening and problem-solving skill. Ang boss, laging siya ang bida, hindi ka pakikinggan. Itong leader na effective na to, pakikinggan ka talaga niya. Tapos, let's solve that. Sige. Ang sarap magpa-counsel sa ganitong leader. Ano po? Everyone, sa number 6 na ito, nagagawa nyo na bang makinig or mag-problem solving sa inyong upline o hindi nyo pa nare-realize? I leave that question to you.
meron tayong effective upline naka-ready na para makinig. Number 7, give before you get. Give before you get. That's success in network marketing is built on foundation of helping others achieve their goals. Sobrang malaking kabaligtaran sa employment. Sobrang malaking kabaliktaran kapag ikaw lang mag-isa ang nagninegosyo sa iyong franchise o sa kung saan man. Kahit sari-sari store yan, baliktad. Because with an effective upline, ituturo niya sa'yo on how to become successful. Kaya kanya idadrive into counseling para pag-usapan bakit ka mabagal or bakit ka walang resulta. It's not for you to be blamed. Hindi ka pwedeng sisihin. It's because it could be kailangan mo lang ng counseling at nadyan ng effective upline to deliver that very good and effective counseling. Lapit lang. So paano? Paano ka lalapit kay example na upline? Una, speaking. Ang layo naman po niya, hindi ko siya masishake hand. No po. It's not just the way to communicate with the other people. Ang technology po ngayon pwede na. Sabi nga nung isang ka-crossline nung isa, sino po ba yung lagi nagboboses-boses na yun? Sino po? Ay, yung babae po na yun, sa ganito po yan. Ay, hindi natin siya ka-team? Ay, hindi. Nakaka-inspire naman. Inalam ko, bakit ano po bang problema? Ang sarap po nung ganun kasi minsan puyat ako, gusto ko nang humataw sa ideal mo, nagkukulang ako ng strategy. Pag nakakarinig ako ng ganun na may boses, abay parang na-uplift ako, hataw talaga. So ganun pala, ang nagagawa ng pagsasalita. So, if you want to have a counseling upline, an active and effective upline, madali pa rin malaman kung ito ang ginagawa ng upline na yan. Kasi problem solver siya Tutulungan ka niya, kaya ka nga niya kina-counsel para maging maganda ang resulta mo, hindi slow or none, zero, wala. Para maiiwas ka sa ganong resulta, abay communicate with your effective upline through speaking, vice versa. So ikaw naman nakakaramdam ka upline na parang nahihiya ito, you communicate with your downline through speaking. Hindi ko po alam ang phone number niya. Ay, hindi ko po alam. Kaya nagchat-chat na lang ako. Sorry, sir. Sorry, ma'am. For you to have an effective counseling, the communication, top-notcher number 1 is speaking. You can convey thoughts, emotions, and opinions orally. Once that you are expressing yourself, binabato mo na yung tamang questions. Nakakapag-clarify ka na because of you are talking. So, if you are verbally, ina-utter mo, dinideliver mo verbally ang situation, mas effective po. So, kung ang leader ninyo ay magaling mag-counsel, pero ngayon lang niya nare-realize, kailangan pala naming mag-usap dila sa dila. Verbal sa verbal. Word for words. At kung ikaw napakagaling na upline or downline, magaling ka at hatawero ka, ito pala ang missing sa'yo. Oo nga, no? Ang dami kong downline, 20 na. Pero ang bagal nila, yung pala, kailangan ko lang pala makipag-usap. So kung ikaw ang upline na uunawaan mo na ngayon, kailangan mo pala talaga na yung boses mo marinig to convey thoughts, emotions, and opinions orally. It would be an effective communication. It would be a very good and effective counseling. Do you understand me how speaking is very important in terms of counseling? Can you type 3 if you agree and clear ito sa inyo po? Can you type 3 please? Tama po kayo. Sa pag-agree nyo sa akin, maaari, napakagaling mo na offline, online, pero ito pala yung missing.
Gustong-gusto ka ng kopyahin ng downline mo pero may missing pala. Sabi nung isang nagano sa akin, salita sa akin nung last December, Sir, opo, simula nung kinakausap ko na sila verbally, ang lakas ng sales namin. Then thanks God. At kasi doon, nararamdaman ka ng iyong prospect ng invites mo, gaano ka katotoo, gaano ka katalino sa ating business. So Mondays, Wednesdays, Fridays, na-attend ka ng Zoom. Paano mo mapapa-attend ang iyong mga members kung ikaw hindi rin na-attend sa Zoom? Paano ka magkakaroon ng matatalinong members kung hindi mo rin naman alam mo yung nasa Zoom? Ay, may video naman. Marami pong nasi-share sa live Zoom natin. Tapos may mga teams pa tayo, iba't ibang teams na nagla-live Zoom para sa ating Complan. Go ahead, do that. They are helping some of our members. Hindi kayo pinipigilan. Pero wag mawawala ang speaking communication because that's very effective in terms of counseling. Things to do, kailangan nyo po, ikaw ha, so alam mo na. So hindi pala nakakahiya, VP, no, na lumapit ako dun sana i-inspire akong upline. No po, wag po kayong mag-alala. Because of this training, it gives you now the, yung undoubtful feeling. Wala ka na dapat na ganon. So lapit ka lang sa 5 successful working uplines. Nauunawa na nila, teka lang, baka sabihin ni Coach Chris, teka lang, per day, 10 lumalapit sa akin ngayon 30 na ah. Baka sabihin ni Coach Maricon, teka lang, dati wala naman, o kaya 10 lang ang nakikipag-communicate sa akin. Ngayon, 30 na. Pasensya na po. This particular training that we have, it gives way to those na gusto po kayong gayahin. So, on behalf of those people na may mabagal or wala pang sales, at gusto kayong gayahin at kayo ay hinihinga ng counseling, ako na po ang nagti-thank you. To all of those leaders na gustong gayahin ng mga members, ako na po mismo ang nagti-thank you because you are, I'm sure you're going to provide inspiration to them and strategies paano kayo napunta sa situation na ganyan na napakaganda ang income or napakaganda ng health. Dapat pantay yan ha. Guys, leaders, key leaders, pantay dapat po yan. Healthy ka na, wealthy ka pa. So gagayahin ka nga ng members ninyo. So before making decisions, ay titigil na ako, wag muna po. Ay hindi ko napapansin niya, napakayabang niyan. Wag muna po. Ay hindi ako atin ng Zoom kasi ganito yan. Wag ka muna mag-decide ng ganyan. Ay basta siya ang speaker, di ako mag-a-attend. Wag po muna. It could be kulang ka lang ng counseling. Hingi ka muna ng tulong. Coach, bakit kapag yung leader na yan na dito kasama natin sa BUM na nanenega ako? Pa-counsel ka kasi i-correct ka ng iyong upline. Knowledgeable sila eh. Bibigyan kanya ng insight kung saan yung negativity mako-convert into positivity. Our company is not really a perfect company. What company is perfect nowadays? Now, tell me, what name do you suggest? Wala akong nakikitang perfect company. Pero ang company na ito with multi-links, we are trying to be on that same platform na the best pagdating sa training and lessons like right now. Ang ating uplines nagka-counsel para ma-convert yung pangit na mindset into napakagandang mindset. Counsel with them. They will use their knowledge. Mag-guide po talaga sila. Pero ikaw na member naman, please. Ay, teka lang. Na-tip sa akin ni VP. Si Coach Chris pala hanggang madaling araw natutulog, hanggang alas 5 hindi daw natutulog. Humingi nga ako ng counseling ng 3:30 a.m. Never abuse, please. Namataan ninyo, kami alas 4, alas 5 ng madaling araw natutulog ni Coach Justin na CEO. Maabala nga sina VP, sina CEO. Never abuse naman.
Oo, kaya yung upline mo, leader mo, napakagaling nito naman magpayo. Tapos nung sinunod ko strategy niya, ay effective, ang dami kong nadalang mga invites na pa-join. Alauna ng madaling araw o kaya alam mo, pagod na pagod nang galing sa isang BOM, kasama ka, alam mong pagod, ginugulo mo pa rin. I'm going to use ginugulo. It's because sa pagod na tao, minsan, you better believe me, minsan sa pagod na tao, kahit gusto niyang magbigay ng power or positivity, hindi na itatawid ng tama. Guys, do you believe in what I am referring to right now? May mga leader tayong super bait ng puso, pero never abuse their hearts. Can you type 1, please? Do you believe na napakababait ng mga uplines natin? Super. Huwag naman nating abasuhin. Upline, may order ako, ikaw na pumick up. Huwag naman. Upline, pingi ako 300 piso, wala akong pangganto. No, sir. No, ma'am. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Sa sobrang bait ng leader natin, hindi tayo dapat lumampas, guys. Sila din ay tao, napapagod. They have their own battles. So you need to communicate on a regular basis. Pwede kayong mag-set ni upline. VP, set tayo alas 7 ng gabi tuwing ganito. Yes, let's do that. If the schedule is not really tight on that particular time, ay yung clockwork ko, hindi ko talaga makuha. Kami ni na CEO, yung clockwork namin, pag-aari na po ng idil mo ang aming mga katawan at isip. Now, if you want to go on that pedestal nga ba ang tawag doon? Ang hirap matulog. Bakit? Kapag merong nagpapa-counsel sa amin, hindi talaga kami mapakali. Gusto talaga naming payuhan. So be a 100% follower. Balik tayo, 30 seconds lang ulit. Empty your cup, then magiging 100% follower ka. Yung kaninang naunang mga slides, may empty your cup doon. So walang vice president po doon, walang CEO doon, wala rin doong teenager lang or natapos lang ng high school. Hindi po. Pag sinabing empty cup, it applies to everybody. Kahit attorney ka pa, or governor or mayor ka pang sumali kay i-deal mo, you should empty your cup bago ka maging 100% follower. Now, this is also a strategy na para bumalik ka sa tamang mindset. Wala po kasi ako nakitang napakatatag maging millionaire na napakayabang. Wala po. So para maiiwas mo ang sarili mo sa mga ganon, be a sponge. Kung ano tinuturo ng effective upline mo, absorb it. Pinapayuhan ka, absorb it. May pinapa-implement sa'yo on daily basis, weekly, monthly, or yearly plans, do it. Be a sponge. Hindi yun ang pinayuhan ka pagtalikod ni upline, nagpa-counsel ka nga, di po ba? So 100%, you should be a follower. 100% meaning to say kung ano man ang sasabihin nila, ituturo, ipapayo, ipapa-implement, absorb it, do it. Impart the knowledge to others. Ngayon natutunan mo, hindi naman yung iba nakapakinig. Hindi naman yung iba naturuan ni upline mo, aba i-impart mo rin sa iba, ituro mo rin sa iba. Alam niyo po ba, tinuro sa akin ni upline ganito, napaka-effective. So be a sponge. Hindi mo kasi maituturo yung learnings na yan, gaya ngayon yung learnings ngayon. To all the, ilan po umattend ngayon? 60 attendees today, hindi naman nakarinig ang karamihang members leaders ngayon. So now that I am imparting to you the knowledge, you should as well be having that opportunity and responsibility to impart the knowledge to others. Don't keep it to yourself. Be a sponge. Wow.
Ang sarap palang ng lesson natin ngayon. Ito pala yun. Yes po, baka kaya ka wala kang resulta, payo ng payo sa'yo si Coach Chris. Payo ng payo sa'yo si CEO. Payo ako ng payo sa'yo, wala ka pa rin resulta. It's because you're not absorbing. Pinakikita namin yung guide, yung plan, yung game plan. You're not implementing. Tapos nung nalaman mo yung knowledge sa Canva, sa PowerPoint, or to whatever strategy or knowledge or wisdom, hindi mo ma-share sa iba. Impart it. Sabi nga sa Bible, nakuha mong walang bayad, ibigay mong walang bayad. Nakasulat po sa Bible yun. So nakuha mo ngayon, libreng itinuturo ng idil mo, natutunan mo pala na may sponge strategy, ito po yun. Sasabihin mo, nasunod ka kay upline, sabi niya, when your upline tells you to jump, never ask, wag ka magtatanong, bakit ako tatalon, upline? Sinabi ng upline mo, magpitong account ka na. Bakit ako magpipitong account, upline? No. Kumuha ka ng stock doon kasi mas malapit. Ayoko po, hindi ko gusto yung stock is doon. What? Why? Kapag nag-utos sa'yo or nag-ask sa'yo ang upline mo, don't say, never ask why. Be a sponge. Ang itatanong mo, gaano kataas? Kung pinapatalon ka ni upline, gaano kataas upline? Brother, magdagdag ka ng account. Gaano karami upline? Brad, ano lang yan, 2 extreme vitality lang yan. O okay na pakiramdam yan. Ay bakit? Ay mali. Then, yung sound mo pa nagda-doubt, that's not a sponge. No. Pag sinabi ni upline, alam mo ito strategy, ilagay mo dito yan kasi magaling yan. Tapos tatapat sa dito, ang ganda ng pairing yan. Tapos itong mga taga doon kukuha ng stock. Huwag kang mang-question. Kasi yung mga upline na ito, kaya ang ganda ng resulta nila, they did that already. Kokopyahin mo na lang. Nababasa niyo po ba yung mga post ngayon ng FB pages natin at yung ibang leaders natin? Kopyahan lang dito. Gusto mo palang makopya, mangopya, dahil successful ang leader na yan, binigyan ka ng instruction, pumapalag ka, you're not being a sponge if that's the case. O ikaw naman, stockista ka, or ikaw mentor ka. Uy, sir, mag-install o mentor, or stockist. Ay, order na po kayo. Ay, hindi pa. Ay, bakit ako order? Ay, bakit ako magbabayad? What? Alam kasi namin yung direction ng business. Alam kasi ni upline bakit siya nagkaroon ng resultang ganon? Kasi alam niya yung direksyon ng business. Susunod ka na lang. Dapat ang tanong mo, gaano karami boss? Boss tuloy. Gaano karami upline? Sige upline, dun kami kukuha si stock na yon. Sige po, bibili ako ngayon sa hub natin. Sige, yan pala. Ang ganda pala kung 2 extreme vitality. Sige po, bibili ako niyan. 2 lang po ba talaga bibiling ko? Ganun po ang sponge. Tanggap lang ng tanggap. Guys, do you agree? Can you type 1 if you agree? Be a sponge. Kokopya ka ng strategy niya. Kaya nga Millionaires Club na siya eh. Kaya nga naging car achiever siya eh. Kokopya ka. So ngayong kokopya ka, magiging sponge ka. Walang palag. You execute submission. Y-E-S. Yes ka lang ng yes kay upline. Ngayon, mag-yes ka sa isang negative na upline kung ano-ano ang hinahataw na ibang company at isa si i-deal mo, anong mangyayari sa'yo? Kung ano yung maipayo niya sa'yo. Kanino ka dapat 100% active sa business natin kagaya ng diniscuss ko? Yan po yun. Ask yourself, ito magpapa-counsel ka na. So kanino ka makikipag-counsel? Na-discuss natin. Ano ang i-communicate mo sa kanya? You write this down. Guys, you screenshot this. Kanino ka magpapa-counsel? Kanino ka makikipag-usap? Ano ba yung wish mong ma-communicate sa kanya? Ano ba yung dapat i-resolve? Then, how can you best convey your message?
Baka naman busy siya pero mababasa niya yung chat. Go ahead, chat. Or kaya mag-iwan ka ng voice record. Timing. Ask yourself first. Kasi mamaya ma-disappoint ka. Grabe naman yung upline na yan. Nag-chat na nga ako, hindi pa rin nagre-reply. Eh nag-chat ka or nag-text ka alas 2 ng madaling araw, gusto mo sumagot yan, naman. Ang body time clock natin kapag bandang alas 9, alas 10, natutulog na yung iba. Or baka naman natutulog na siya. So yung frustration mo and disappointment, baka mali. So you need first to ask yourself, when is the right timing? And why should your upline listen to you? Bakit siya makikinig sa'yo? Kaya nga mga siya tinawag na upline, nasa iisang business kayo. Ngayon, ang pinag-usapan ninyo, i-deal mo. Tapos ang pinag-usapan ninyo, dito ka tumaya. Ito, 7 days lang, 200% na. Patay. Mali na kagad. Wrong goal setting. Wrong upline niyang natatanong mo. Kaya dito yung upline natin, sobrang tatalino at babait. Kasi nakita nila kay i-deal mo, kagaya tonight, this kind of lesson, itinuturo namin how for you to be more strategic para more sales, more income. So hanap ka ng upline na makikinig sa'yo. Eh bakit naman siya makikinig sa'yo? So meaning to say, ang pag-uusapan ninyo business. Mamaya crush mo lang eh, kaya gusto mo makipag-usap. No ma'am, no sir, wag ganun. May ganun pong instances. Don't create fuzz or, alam niyo po yun, conflicts. Magnegosyo po tayo. Kung gusto niyo magpa-counsel, dapat alam niyo bakit makikipag-usap, magka-counsel sa inyo si upline. Hindi yung wala lang, nakikipagkulitan lang. Do may time dyan. Kami nga po, aminin namin sa inyo, kaming corporate, may GC kami. Kapag pagod na, minsan nagkukulitan kami, tao rin naman po kami. Ganon din naman si upline. Kapag nakapagkulitan o kaya ikaw na makapagkulitan, meron pong tamang bitawan dyan. Don't wish it were easier. Wish you were better. Iba't iba kung paano natin dalhin ang situation. So, wag nating i-wish na dapat madali na lang, ang hirap pala. No! Gagawa ka ng bago for you to become better. Remember this, okay guys? Remember this. Now, counseling to know if you are on this. Nasa i-deal mo ka na rin lang naman. Maganda ang ituturo po sa iyo ng upline ninyo. I am pretty sure, 100%, ito po ituturo nila. Correct mindset and willingness. Opo. Hindi ligawan, hindi kung anuman. Sabi ko nga sa inyo, kung kulitan lang, meron tayo lahat niyan. Pero kung gusto niyo pong maging successful kasi maliwanag ang goal mo, ituturo ng iyong paborito at nai-inspire kang upline to have correct mindedness and willingness. Ipapaliwanag din sa iyo ni upline, ika-counsel ka niya, tama ba yung pagiging risk taker mo? VP, meron pang may upline ba na hindi marunong sa ganyan? Hindi, opo. May mga leader, sige lang, bili ka lang, ganito ganyan, doon ka sumalpak, hindi po. May mga upline magtuturo sa inyo kung masasayang ba yung kapital mo or hindi. Dito kay i-deal mo, tuturuan namin kayong lumakas ang loob for you to become more, risk taker? Hindi po. To be more firm sa inyong tatayaan. At kung i-deal mo yan, ang daming leaders dito para i-inspire ka. So kung naka-isang account ka lang, sasabihin niya sa'yo, 2, go! Let's go with multiple accounts. Ganyan ang sasabihin niya sa'yo. That's part of counseling. Then, mapuprove mo kung ikaw ay may GLLA, good listening and learning attitude. May ipapasunod sa'yo yung good upline mo kasi part of counseling yun, makikinig ka. Matututo ka dapat. So kung yung listening and learning hindi mo nagagawa dahil may Zoom, ayaw mong umattend, wala kang GLLA. Ngayon may naka-live na ibang grupo, naka-Zoom, makinig ka doon, tatalino ka rin doon. Alam nyo po ba ang sabi ko kina CEO noon? There will come a time na maya't maya may nagla-live ng Zoom ng Complan ni Idilmo. Go, do that. Walang pipigil sa inyo. Kasi doon tatalino ang iba at yung mga ibang invites na doubt pa, tatalino sila.
Ganyan tayo ka-proud with i-deal mo. Then yung alam ko na yan disease, ay ituturo sa iyo yung tamang alam dapat. When we say alam, mind. So ima-mindset ka ni upline through counseling, matanggal si alam ko na yan. Maniwala po kasi sa akin, kasi po ang mga leader na dati kong kilala, hindi naman ako nag-absorb, pero lagi ko sinasabi, parang ganito nangyari sa akin noon na. So meaning to say, alam ko na rin yun eh. Alam ko na yan, this is yun eh. Ay, ganyan po yung nangyari sa amin. Ganito po kami dati. Wag. With i-deal mo, itong bagong upline mo, itong upline na masipag, halos hindi na natutulog. Pag sinabi niya sa'yo, ito ang gawin mo kasi ito effective, wag mong sabihin, nagawa ko na yan. Still try to do it. Wag mong sabihin, alam ko na yan. Or nagawa ko na yan. Marami pong pangarap ang namatay dahil sa alam ko na yan. Naniniwala po kayo? Can you type 1? Marami pong goal ang hindi natupad because sa alam ko na yan. Hindi umattend ng Zoom, alam ko na kasi yan eh. Ngayon, pag nag-uusap yung team na yun, negative. Wag naman po. Ang mission and vision ng ating company is maging solid tayo. Ang community is maging matatag. So wag nating i-implement yung alam ko na yan. Kahit magkakaibang team tayo, pag may nag-zoom na iba, ay talaga nakikinig kami ni Apps Rose. We're not using alam ko na yan. Marami pong sinirang buhay ang alam ko na yan. Meron nga namatay sa trabaho eh. Bakit? Ayaw mag-MLM. Yung ibang mga kasama niya, nag-Abo, nag-Natasha, ang ganda ng mga achievements. Ayaw niyang sumama. Ayaw niyang sumali. Naiwan siya. As in, trabahador, employee lang siya. Nag-retire, ganun pa rin siya. Samantalang yung mga nag-iba, gumawa ng bago, ang daming achievements. Ano pinairal nung isang naiwan? Alam ko na yan. Invite lang yan. Ganyan lang yan dyan. Kaya naman malalakas ang loob ng mga yan, maybe yung asawa, malakas ang kita. And wag naman sana, meron namatay ang asawa, namatay sa disease, naubos yung kapirahan. Itong nagsabi ng alam ko na yan, wala siyang ibang mapagkuhanan ng pera ngayon. Wala siyang source of income. Bakit? Nagsimula sa alam ko na yan. And with counseling as well, baka ituro din ng ating upline yung 60-hour rule. Ano po yun? Kapag interesado na yung prospect, within 60 hours, dapat sales na yan. Ito very effective. Mabagal ka or walang sales, be persistent. Sa counseling ng upline ninyo, ituturo yan. Coach, 24 hours na, hindi pa siya nagre-reply. Ituturo ni upline sa'yo kung paano para yung prospect mo ma-convert into sales. Then magiging ka-member nyo na siya. There are lots of strategies regarding 60-hour rule. Napakagagaling ng leaders natin in regards to that. Right team, right mentor. Maaari kasi, ayoko magpa-counsel doon kasi nahihiya ako, pero dito, kilala ko na siya, hindi ko naman siya directly ang upline ko, pero gusto ko siya. Pwede po yun sa ibang upline. Ikaw naman na upline, alam mong hindi siya yung member mo, hindi talaga siya nakalinya sa grupo mo, ikaw na iniidolo niya, you need to inspire. Kawawa naman yung ating member. Kailangan niya maramdaman na i-deal mo is having right teams, right mentors, solid, para ma-realize nila at ma-conclude nila that we are the right company. Do you believe that i-deal mo with this kind of learnings, ito ang right company? Can you type yes? Heto na po yan. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magwa 1 year na po tayo next month. Can you give emoticon clap to that? Emoticon clap. The company is now approaching to its first year anniversary next month. Naririto ang mga tamang uplines. Naririto ang mga tamang teams.
Mga tamang mentors naririto, lalaban-laban ka pa, ayaw mo pang sumunod, negative ka pa. Ano pa ang gusto mong mangyari? Ang company, kung gustong mang-scam 3 months ago or 6 months ago, baka bumitaw na kami dahil gusto lang naming mang-scam. Pero kami hindi. Excited pa kami approaching our first year anniversary. This is the right company. Pinangangatawanan po namin yan. Sa ups and downs, yan naman po yung normal sa company. Pero solid kami ng mga corporate team. Wala ako nakikitang boss. At kung may boss man, tuktukan natin. Pero wala po. Napakababait ng CEO at kasama kong VP. Napakababait ng mga uplines natin dito. At kung meron namang hindi talaga or iba yung company hinahataw at medyo iba ang mindset, edi isumbong nyo po sa amin. Pero this is the right company. Libre naming itinuturo itong topic na ito. Grabe, ano po? Lagi po tayo may business presentation for you to understand. Hindi kayo napapag-iwanan. Itinuturo din namin ng game plan for you to understand na lampas 50 ang ginawang millionaires ng 4x4 automated system, 4B system kung tawagin namin. Tinuturo namin ng game plan na yan because that's proven and tested. Bakit po? Kung ikaw ay magpapakounsel lang sa iyong upline at hindi niya alam ang 4B system, magka-doubt ka na sa kanya. At kung ikaw naman ay bagong upline, magpakwento po kayo sa amin. Ang 4x4 automated system, gagawin niya, halimbawa ha, ito i-compare natin. Kung may negosyo ka or may employment ka, tapos maliwanag ang goal mo, baka 15 years to reach that financial freedom. Ang dami kong alam na kwento. Nagtagal na sa trabaho o kaya sa negosyo, hindi pa rin nagkakaroon ng financial freedom. 15 years because they are just doing their own business in their own way. Ayaw nilang maging sponge, ayaw nilang magpaturo. Pero karamihan pa sa mga nagnegosyo at naging empleyado, disappointments pa, failure pa. So your upline will influence you. Attend all Zoom meetings. You work with the upline na nagko-counseling sa'yo. Be a sponge, empty your cup. This is the right company, right team, right mentor. Makinig ka, kaya nga nagpo-40K a day yan eh. Kaya nga yung isang leader may 10K a day. Kaya nga yung karamihang leaders nagwi-withdrawan daily, araw-araw. Dito with i-deal mo. So, work with them. Magpa-counsel ka, tsak, hindi ka nababagal. Na-screenshot ba ng lahat itong mga ito? Na kung susunod ka sa iyong leader upline na nai-inspired ka, yung tinatarget mong financial freedom, baka in a year or in 2 years, matarget mo from point A na nothing, walang-wala ka, or wala kang kaalam-alam, into point B na narating mo na ang financial freedom at ikaw na ay nag-i-inspire. That's because nagpa-counsel ka, nakipag-usap ka orally, verbally sa iyong upline. Vice versa, ikaw naman, may nakita kang strategy ng downline mo, gusto mong malaman, magpaturo ka sa downline mo. Ikaw naman na downline, huwag kang yayabang. Ano ba yan? Upline ko, hindi marunong. No, sir. No, ma'am. Wala pong mayabang itinataas ang Diyos. Wala po. Proven and tested. Magmayabang ka, hindi ka itataas ng Diyos. Kahit anong gawin mong strategy. Kita nyo po itong 4B system, ano po? Kayang-kaya pala niya gawin in 1 year or 4 years time, gawin niyang successful ka. So kung ikaw upline, hindi ka pa familiar with that, mayroon tayong Zoom meetings laging ganun. Goal yan. Wow, success. Piliin mo na lahat ng gusto mong piliing desired mo na plano na hindi natutupad dati. Piliin mo na kung ano yan para sa family. Car ba, magandang house, tourist sites, kung saan nagpupunta. Buo ang pamilya. You have time freedom, financial freedom. Because of the game plan na itinuro ng idil mo, goal yan. So kung magpapa-counsel ka, meron dapat kaalaman ang upline mo in regards to game plan.
Ang dami pong leaders na ganyan. At yung mga leaders na to, naghihintay lang na lumapit kayo. Ngayon, tayo pong mga leaders, uplines, kita naman natin na timid siya, nahihiya, tayo na po mag-approach. Hi, how can I help you? Ano may tutulong ko? Ano bang kailangan? Ano bang dapat natin gawin? Isiset na, sige, conference lang. Sige, isama niyo po kami sa conference. Nung pasimula, lagi kaming sinasama ni CEO sa conference ng halos lahat ng leaders. Ano consequence? Yun, kay CEO, baka lampas 300 GC na yun. Grabe, ano po? Actually, this is the end of the slide. To be successful, sasama ka sa successful. Kung gusto mong maging wise, hindi mag-failed, sasama ka sa mga taong ayaw mag-failed. Yung game plan po, tinuturo natin Mondays, Wednesdays, Fridays. At nagzo-Zoom live pa yung ibang team natin, tinuturo din po yan. So wala po kayong excuses para sabihin na ang company nagkulang sa inyo, ang inyong upline. Naririto po lahat ng strategies, bit by bit, dahan-dahan, ituturo po ng company ng uplines ninyo kung ano yun. Wag lang po kayong mawawala. So every Zoom meetings, trainings like this, itong ganitong training, wag kang mawawala. Dahil yung ibang mga power speaker, nagpapasign up pa, magbabayad ka pa ng 2,000 piso, 5,000 para lang matutunan yung ganito. Dito sa atin, if you have some modules na talagang makakatulong sa team, let us know. Submit that to us, to CEO, to us, to sa amin. Titignan natin para makinabang lahat. Let's help each other because i-deal mo is a helping business to achieve our goals para wow success, successful ang life, ang family ay proud sa'yo, nare-recognize ang hirap mo, ikaw ay nire-recognize even by yourself dahil nasa tama ka ng company. Good evening, everyone. This is it. Be counseled by your inspirational upline leader. Magandang gabi po. Salamat po sa inyo. I hope nakapag-impart po ako sa inyo. And this is actually recorded. Pag-usapan pa po namin ni CEO if this could be disseminated or ma-send sa lahat ng mga GC for everyone na hindi nakarating. Salamat po. You're welcome. You're welcome, Coach. Sana po nakinabang po ang lahat. Be motivated. Ngayong sumali ka kay i-deal mo, sumali ka dito, it's not because gusto mo lang yumaman or gusto mo lang maging healthy. Sumali ka dito kasi iisa tayo ng mindset to help each other. Maraming salamat po. Any questions? Please open your mic. Thank you po sa mga nagka-clap. Thank you for cheering up. Yung mga hindi nag-clap, nakatulog po ba? Thank you. Meron dito, nasaan yung tanong niyan? Natabunan na hindi ko na nakita yung question. Ayan, salamat po. God bless din po sa inyo. God bless din po. Wala po bang magtatanong? Gusto ko may magtanong Wala po ba? Yan lang po yun. Kita nyo po, 1 oras lang. Okay, can you open your mic? If you want to ask questions, please open your mic. Hello po. Hi. Narinig po ba ako? Hi. Is it me? Thank you everyone. Salamat po. You're welcome. Salamat po sa nagte-thank you. Ano po question nyo, ma'am? And to address you properly, what's your name? I am Melanie Apog. I'm from Hong Kong. Team Hong Ako Kong po po. ang nahihinan. Sorry, what's your name again po? I am Melanie Apog. Team From ng Team Hong Kong. Team Hong Kong. Hi, Coach Melanie. Yes. Yes po, sir. Yes, VP. And I just wanted to ask, sir, if when is the first year anniversary of Edelmo? According to SEC natin,
March 14, 2024 tayo binigyan ng license ng ating government. So obviously that would be next month. All right? Sorry, if I'm correct, it could be March 11 o March 14. I-recheck ko nga. Sorry naman. Pero it's very sure na March po yan next year. Next month po yan. Ano po? Thank you for that question, So Miss Melanie. 2024. Yes, because we are planning to do an opening also because we just started our business also here in Hong Kong. So we want to do an opening of Idelmo. All right. That's good to know. That's good to know. And we are with you on your goal. So kung ano man ang mini-mission nyo in Hong Kong area or in Hong Kong market, let us know kung ano may tutulong pa namin. And we are overwhelmed with that update. Yung good news po na yan, Miss Melanie. Keep it up. Ano po, and keep us posted. Whatever that is, paano nyo gagawin? Parang na-excite kaming malaman paano nyo ba e-execute yan. Meron po bang opisina mismo? Or meron po bang magiging istakista? Pag-usapan po natin with CEO. Salamat po sa inyong support. Team Hong Okay, Kong, thank you. Thank you. welcome. We Team are the elite, yes, elite innovators po. Excuse po. Yes po. BP, bali si Ma'am Melanie po, siya din po yung dati na nagtanong kung papaano mapaparating sa kanila yung product. All right, all right. Yes. May nakarating na po ba na product sa inyo? Matanong ko. Kasi kung noon pang Wala. question yon, wala pa. So it Wala. could be, sorry, Coach Jim, Sir Jim, kaninong team sila? Sino ang upline? Si Sir Parang- Rojal po, Balingasa. Ayun. Okay. Okay, I see. Tignan ko lang po yung status ng inyong stocks doon or kung paano na ang development. May kanya-kanya kasing strategy yan yung mga team. And sige, makikialam ako. Titignan ko po yan for you to be updated as well. Okay po, Coach Melanie? BP, Yes po. since sila po ay nasa Hong Kong and parang marami na kayo ma'am dyan, di ba? Yes po, marami na po. Yun. So ang suggest ko sa kanila kasi dati nung nasa previous kami na company, which is meron din kami mga OFWs na marami sila. So para makameno sila sa shipping fee is naghahati-hati sila, ginagawang bulky yung shipping, yung ship para maghati-hati na lang sila doon sa shipping para kasi kung individual kasi yung shipping fee, ang shipping ay individual din yung shipping fee. So mas malaki, 'di ba? So kung pagsasama-samahin nila, kung po pwede 'yon, kung i-acquire ng shipment ng tawag dito ng sa overseas. Kunyari Yeah, ng sir, courier. we also experienced that one before. Just recently, we leave Royal. Oh. Yes, we are from Royal, and then I bring I bring all my members here. Idelmo is a quite very very nice business, you know. And yes, na-experience po yan namin yung magpa-deliver dito and naghati-hati po kami sa it's SF deliveries po. So Yes, kung can gano'n be po also, pwede. but we need someone. We need to know who are we going to contact to do Okay. the process. Yes, the transactions. All right, let me just go to the bottom of that, all right? I'm going to talk to Sir Jim para at least alam ko kung sino ang kokontakin. And I don't know where to start actually, but Sir Jim will help me a lot on this one, okay? Okay, thank you so much. You're very much welcome po. Thank you, BP. Thank you, Ma'am Melanie. Thank you, Thank sir. you as well. Anyone? Else? Yes, please. Can you stop the recording, Coach Jim, please? Thank you. Actually, tapos na po ako na record.